Ang talagang sinasabing mahiya kayo, yung Kongreso. Kaya nga, ako ang unang nag-standing ovation dahil tuwan-tuwa ako na finally, mapapanagot yung mga hindi gumawa ng maayos sa budget. So, kung sinasabi niya hindi maayos yung paggastos ng budget, babalik na naman tayo. Ang immediate budget, immediate pass na budget is yung 2025 budget. So yun ang busisiin natin kasi kung may kalokohan, malamang yun ang mga tinutukoy niya o baka may mas luma pang budget. Pero unahin na natin yung recent past, yung mismong nakaraan na budget. Kaya nga, ilabas na nila yung mga amyenda na ginawa nila doon sa small committee. Nabanggit po ninyo sa isang panayam na medyo nagamit yung 2025 budget doon po sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at nababanggit po yung mga issues sa flood control ng Pangulong Marcos. In fact, sa nagdaang SONA, sabi niya, mahiya naman kayo sa mga involved sa issue po ng irregularidad sa flood control projects. Ito pang flood control kung may konektado sa issue ng impeachment o nagamit para po mahimok ang mga congressman na pumirma sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Okay. Ganito, MJ. Sana wag muna ako magkomento doon sa impeachment kasi masyado nang mainit ngayon. Ayoko nang painitin pa yung issue tungkol dyan. Anyway, ang final na desisyon naman sa impeachment ay magagaling sa Korte Suprema, no? So, para hindi na malito yung ating mga kababayan, at hindi na tayo magtalo-talo. Anyway, kahit ano naman sabihin ko, kahit ano sabihin ng ibang tao, wala namang ibig sabihin yun kasi opinion lang namin yun Ang huling magdidesisyon dyan is yung Korte Suprema. At since naghainan ng motion for reconsideration ang House of Representatives, hintayin na lang natin yung proseso at huwag na natin painitin yung ating mga kababayan kasi alam mo, masyado nang mainit yung bagay na yan. May mga nagsasabing pabor sa ituloy, may mga nagsasabing hindi dapat ituloy. Kung dadagdagan ko pa, baka makadagdag lang doon sa init ng sitwasyon na wala namang buti para sa amin, sa ating lahat. No? Ngayon, doon sa flood control project, sinabi niyang mahiya naman kayo. Sabi ko nga, di ba, obviously, ang sinasabihan sino ba yung sinasabihan na mahiya kayo? Hindi naman yung mga nanonood sa TV, di ba? Kasi pinag-uusapan sa buwatan. Hindi naman yung... So, at ginamit niya yung term na kung titignan mo yung paragraph na yon, kung saan niya sinabi, nagsimula siya, sabi niya mga insertion, mga errata, saan ba nanggagaling, initiative, errata, saan ba nanggagaling yung initiatives at errata? Di ba sa ano yon? Sa yan doon sa budget process. So tapos tinapos niya yung kanyang portion ng speech tungkol doon sa ibabalik ko sa inyo yung budget pag yan ay malayo sa NEP. So ibig sabihin dahil doon sa sinabi niyang yon, ang talagang sinasabing mahiya kayo yung Kongreso. Kaya nga ako ang unang nag-standing ovation dahil tuwan-tuwa ako na finally mapapanagot yung mga hindi gumawa ng maayos sa budget. So, kung sinasabi niya hindi maayos yung paggastos ng budget, babalik na naman tayo. Ang immediate budget, immediate pass na budget is yung 2025 budget. So, yun ang busisiin natin kasi kung may kalokohan, malamang yun ang mga tinutukoy niya o baka may mas luma pang budget. Pero unahin na natin yung recent past, yung mismong nakaraan na budget. Kaya nga, ilabas na nila yung mga amyenda na ginawa nila doon sa small committee. Opo, may mga komento po ang ating live viewers kong. Isa rin po ba daw sa tututukan ninyo ngayong 2026 budget deliberations is yung issue nga sa flood control dahil sinabi po ni Senator Win Gatchalian na talagang priority ng Senate na mas mataasin po ang budget sa edukasyon kaysa po sa public works sa susunod na pambansang pondo. Of course, tututukan natin yung mga lahat ng budget, no? Flood control, tututukan natin, lahat po ng budget. Pero kasi ang budgeting is a balancing act, pinagbabala-balancing mo. Di ba parang ano yan? Parang gastusin sa bagay, yung hindi magkasya yung pera
nagagastusin ng isang pamilya sa isang bahay. So ang tanong dyan, uunahin mo bang tapalan yung bubong o ang pera gagamitin mo pang gastos sa eskwela ng iyong mga anak or pagkain, budget sa pagkain, babawasan ba? Di ba, siyempre ang sagot niyan, gaano kagabi ba yung sira ng bubong? Kung yung sira ng bubong, grabe na at babagsak yung buong bahay, siyempre dapat lagyan mo ng malaking budget. Pero under the Constitution kasi sinasabi, highest budget for education. So, agree naman ako kay Senwin nun na talagang dapat lagyan ng pinakamataas na budget yung edukasyon. No? Pero hindi naman pa pwedeng totally wala yung ibang bagay. Kasi ano yan base sa pangangailangan, di ba? Parang patulad ko nga, sabi ko nga, halintudan ng budget ng isang pamilya sa isang bahay, nag-iiba-iba. Pag tapos mo ng paayos yung bubong, baka meron ka ng ibang pwedeng pagkagastusan. Kung kayo pa rin po ba ay miyembro ng majority ngayon dyan sa House of Representatives? Hindi po. Ano po ang status nyo ngayon, Kong? Independent? Independent po. Kong, maraming nagtatanong din. Yes. Sa dinami-dami po ng mga kongresista na tumahimik, no, mga dating kakampi na, alam mo yun, natahimik ng magkaroon ng maraming issue ng 19 Congress, bakit raw po kayo tumitindig ngayon, Kong? At palang sinasalo ninyo, no, yung ibang agos kaysa sa agos na tinatahak ng mga kasama po ninyo sa House of Representatives? Yeah, because it is the right thing to do, di ba? Okay, nagkaroon ng botohan ng speaker, di ba? Pagpasok natin sa 20th Congress. So sabi ko, hindi ko na maiboboto si speaker dahil nga doon sa nangyari doon sa 2025 budget. No? At yun na nga, kaya nga sinasabi ko, para maging accountable, dapat kausapin ni speaker, si chairman, yung dating chairman ng Committee on Appropriations, na ko, at ilabas kung ano yung mga amenda, insertions na ginawa nila doon sa small committee noong 2025 budget. No? Yun ang sinasabi ko. So talagang dahil siya po ang chairman ng Committee on Appropriations noong panahong yon, dapat ilabas po yung amenda ng small committee dahil yan po ang pinakamalaking issue noong nakaraang Kongreso. No? Sir, sakaling, huli na lang po. Saka pera po ng taong bayan yan. So we have to make full accounting of it, di ba? Binawas namin to dito at linagay dito. Bakit? Sila lang nakakaalam nun. Hanggang ngayon, wala tayong nakikita records kung bakit nila ginawa yon at paano nila ginawa yon. Kung huli na lang po sa aking part, bago si Partner Admar, kung wala pong sagot si Congressman, yung inyo pong hinahanapan ng sagot, si Zaldico, ano pong susunod po niyong hakbang? Ibig sabihin, naglolokohan lang kami na gusto, di ba, ang nangyari pagkatapos sabihin ng presidente na mahiya kayo. Gusto namin mag-imbestiga, di ba? May isa na ngang committee na nagpa-briefing at sabi, iimbestigahan. Di ba, siyempre, yung pag-imbestiga ay magsisimula dapat doon sa pinanggalingan ng pondo. Kasi assuming may SOP, ano bang ginamit na term, may kickback. Kung wala naman perang linaan doon, di walang SOP, walang kickback, di ba? Kasi kung walang perang nilaan doon, walang proyekto, walang SOP, walang kickback. So kaya nagkaroon ng SOP, kickback, dahil may pondo. Hindi ko naman sinasabing lahat ng proyekto na may pondo ay may SOP at kickback. Pero sinasabi ko, doon nagsimula yon. So dapat alamin natin bakit ba pinondohan itong proyektong to at saan ba nanggaling yung pondo na linagay dito, saan ba binawas po yun? Opo, huling dalawang katanungan po, Congressman, in relation pa rin in relation pa rin po diyan. Si Senate President Chis Escudero po may panukala na ang public officials at mga kamag-anak nito ng public officials hanggang 4th degree ata ay hindi na papayagan na makakuha ng kontrata sa gobyerno. Kayo po ba ay pabor dito? Ano masasabi niyo po? Yes, sang-ayon po ako. Sang-ayon po ako.
Opo. At doon sa State of the Nation Address Usona po ni Pangulong Bongbong Marcos, nabanggit niya na kung hindi sang-ayon doon sa kanilang inaprubahan na panukalang budget ay handa niyang i-veto at mag-reenact po. Sa tingin niyo po, kakayanin niya itong magawa considering pinsan din niya yung speaker at Yes. alam naman natin. Yes, sinabi niya yan. So alam ko na kung nakita niya na ang budget ay hindi tugma sa pangangailangan ng ating mga kababayan, ay gagawin niya yan.